Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang Game 6 sa pagitan ng kupunan ng Token Tex Tropang Giga kontra sa kupunan ng Barangay Nebra at San Miguel. Ngayon mga ropa, dito sa game na to na overcome na ng Token Tex sa kupunan ng Barangay Nebra. Sila na ang champion dito sa Governor's Cup. At sa game na to mga ropa, pukpukan, dikdikan at napakagandang diskarte ang ginawa ng dalawang coaches. At ang ending at sa huli nga mga ropa na naeg ang diskarte dito ni Coach Chot Reyes at ng kanyang mga players para kuhanin na ang kampiyonato dito sa Game 6 at hindi na to paubutin ng Game 7. Talo ang kupunan ng Barangay Nebra mga ropa. Talo si Justin Brownlee against kay Ronde Hollis Jefferson. Pero still, it's a good game at good series pa din naman para sa dalawang kupunan na to. Ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra kontra sa kupunan ng Token Tex Tropang Giga Game 6. Simulan na natin to. Okay, game. Dito tayo magsimula mga ropa sa pagtatapos sa third quarter. Mayroong 8 puntos na hawak na kalamangan dito ang kupunan ng Barangay Nebra. Take note mga ropa, 8 point lead na hawak ng Barangay Jenkins dito na kalamangan against sa Token Tex pagtatapos ng third quarter at pagbubukas ng fourth quarter. Pero opening ng fourth quarter mga ropa, isa-isang iglap lang ay hinabol ng kupunan ng Token Tex ang kalamangan na yan against sa Barangay Nebra. At dito sa 3-pointer na to ni Reynam Batak dito sa may corner, naitabla na ng kupunan ng Token Tex agad-agaran ang hawak na kalamangan ng Barangay Nebra. All 74 ang naging score dito at dito na nagsimula ang dikdikan na laban ng dalawang kupunan. Kumbaga sa pagkakataon na to para sa dalawang kupunan, every possession is very important para sa kanila. Pansinin din natin ang mga players ng Barangay Nebra na nasa loob dito para kay Coach Team Gold. Ang nasa point guard position dyan ay si Arya Barrientos, shooting guard position si Scotty Thompson, at ang kanyang mga forwards dito ay si Maverick Ahamnisi at Stephen Holt, at playing as center dito si Justin Brownlee. Ngayon mga ropa, si Arya Barrientos, napakaganda na nilaro dito sa game na to. Sobrang init ni Arya Barrientos dito sa game na to at kung tutuusin nga mga ropa, kaya lumamang ang kupunan ng Barangay Nebra doon sa may third quarter ay dahil sa kanya. Kaya no wonder mga ropa, si Arya Barrientos ang naglalaro dito sa may fourth quarter. At dito nga sa possession na to mga ropa, all 74 ang score. Si Arya Barrientos na nagmamando ng bola dito para sa Gene Kings. Good penetration naman ang nagawa dito ni Arya Barrientos at good kick out pass ang ginawa niya dito ay Stephen Holt. Stephen Holt for 3. Yun nga lang, mintes ang tira dito ni Stephen Holt mga ropa. Basket is not good para sa kanya. All 74 pa rin ang score. Ngayon dumako tayo sa kabilang possession mga ropa. Bola naman ng Token Tex. Si Justin Brownlee ang playing as center dito para sa kupunan ng Barangay Nebra. Take note, wala si Japet Aguilar dito sa lineup na to. Actually, may mga good stops din naman ang nagawa ng Barangay Nebra dito. Katulad dito sa possession na to ng Token Tex. Sumalaksak dito si Jason Castro. Good rig para kay Mav Amnisi dito sa pass ni Jason Castro. Kaya na-steal niya yung bola dyan. Good defense by Maverick. Dito naman tayo sa possession ng kupunan ng Barangay Nebra mga ropa. Pag-usapan naman natin ang defense dito ng Token Tex against sa kanila. Kung titignan natin mabuti mga ropa, more on isolation or one-on-one defense lang ang ginagawa ng Token Tex dito kontra sa kupunan ng Gene Kings. Kumbaga umaasa sila sa one-on-one defense sa depensa ng bawat isa. Yet sobrang effective dito para kay Coach Chot Reyes mga ropa kasi yung mga players niya dito, yung limang yan, sobrang galing at higpit niya ang dumepensa na naging isang main factor dito kontra sa kupunan ng Barangay Nebra. Pero dito sa possession na to mga ropa, sa possession ng Gene Kings, naiwan na open dito si RJ Barrientos dito sa may 3-pointer. Pinukol ni RJ yan. Basket is good naman para sa kanya. Nadala ni RJ Barrientos yung init niya sa third quarter hanggang dito sa fourth quarter. At dahil sa 3-pointer na yan mga ropa, 77 to 74 ang score. 3 puntos ang hawak na kalamangan ng Gene Kings. Sa kabilang banda mga ropa, sinubukan bumawi agad ni Jason Castro sa kanyang 3-pointer pero mintis yan. Again, possession ulit ng Barangay Nebra dito. At sa possession na to na Barangay mga ropa, dito si RJ Barrientos ulit nagmamando ng bola sa kanila sa ibabaw. At dito humingi ng screen si RJ Barrientos kay Stephen Holt. Sinenyasan niya dyan si Stephen Holt. At ang nakuha niya switch dito mga ropa ay si Jason Castro. Para sa akin mga ropa, ang matchup na to, para sa akin itong matchup na to mga ropa, lamang si Jason Castro dito kung dedepensahan niya si RJ Barrientos. Give props pa din naman kay RJ Barrientos kasi napakainit niya talaga dito sa game na to. Pero mostly mga ropa dito din sa game na to, kung papansin nyo yung depensa ni Jason Castro sa kanya, talagang napipigilan din siya ni Jason Castro dito. Kaya nga nung nakuha niya yung switch dito mga ropa, biglaan niyang pinasa kay JB32 yung bola dito sa may corner. At quick release ang ginawa ni Justin Brownlee dito mga ropa para sana sa momentum ng Barangay Nebra. Kung pumasok ito, magiging 6 na puntos sana ang kalamangan nila dito sa 4. Pero mintis nga yan mga ropa at rebound na kupunan ng Token Tex. At sa possession ng kupunan ng Token Tex mga ropa, dito na tinirada ni Jason Castro ang depensa ni RJ Barrientos. Nakakuha si Jason Castro dito ng easy 2 points against sa depensa ni RJ Barrientos. Basket is good. At again mga ropa, dito possession ng Token Tex dito. Napakatalino ni Ronde Hollis Jefferson dito sa ginawa niya. Actually mga ropa, itong play na to ilang beses inulit ng Token Tex to dito sa fourth quarter. Ngayon mga ropa, si RHJ ay isang threat dito sa mid-range at dito sa may paint. Kung pinanood nyo yung buong game mga ropa, maraming mintes din natira dito si Ronde Hollis Jefferson sa may mid-range, lalo na pag binabantayan siya dyan ni Stephen Holt. Ngayon mga ropa, ang ginawa dito ni RHJ ay pinostehan niya si Stephen Holt dito sa may paint at talagang tinulak niya si Stephen Holt dyan
para mapalapit siya sa ring. Ang tendency mga ropa dahil nasa ilalim dito si Justin Brownlee at siya ang center, magre-react siya dito sa ginagawa ni Rondy Hollis Jefferson na pagtulak at pagbalya dito kay Stephen Holt kasi lumalapit na sa ring dito si Rondy Hollis Jefferson. So ngayon mga ropa, almost double team na yan para sa kupunan ng Barangay Nebra. Pero pansinin natin si Kelly Williams dito sa may paint. Dahil nga sa double team na yan mga ropa, si Maverick Amnesia, pansinin natin siya dito sa may gitna. Napilitan siya dito na sumalo dito kay Kelly Williams in case na ipasa ni Rondy Hollis Jefferson dito kay Kelly Williams ang bola dito sa may paint. Kaya dyan siya pumeso mga ropa. Kahit pansinin nyo, tinitignan niya si Kelly Williams dyan. Ina-anticipate niya na baka ipasa ni Rondy Hollis Jefferson yung bola dito kay Kelly Williams. Ngayon mga ropa, dahil nakapwesto si Maverick Amnesia dyan, ang ginawa dito ni Rondy Hollis Jefferson ay pinasa niya yung bola kay RR Pogoy. Nabantay naman ni Maverick Amnesia. Dahil nga nandun sa may gitna si Maverick Amnesia at close out siya dito kay Kelly Williams in case medyo napalayo ang depensa niya dito kay RR Pogoy. Kaya pag kick out dito ni Rondy Hollis Jefferson, pinukol na agad ni RR Pogoy yan dahil malayo ang depensa ni Amnesia dito. Take note mga ropa, ang daming 3-pointers ang pinukol dito ni RR Pogoy at isa na nga tong tira na to. Basket is good yan para sa kanya. What a setup play at penetration ang ginawa dito ni RHJ against sa Barangay Ginebra. Ngayon possession naman tayo ng Barangay Ginebra mga ropa. Dito ang nagmamanda ng bola ulit ay si RJ Abarrientos. Ngayon mga ropa, ito simpleng-simple lang na play ang ginawa dito ng Barangay Ginebra. At ito yung play na usually ginagamit nila dito sa season na to sa Governors Cup. Kahit balikan pa natin yung elimination games sila this season, more on high screen play talaga ang ginagamit nila sa elimination games. Pero this playoffs mga ropa, medyo lumaylay at nawala tong play na to sa kupunan ng Barangay Ginebra. Pero this time sa possession nila na to, ginamit nila to. Nag-set ng high screen dito si Justin Brownlee para kay RJ Abarrientos. At paggamit ni RJ Abarrientos ng screen na yan mga ropa, space agad dyan para kay RJ Abarrientos at nasa 4-point line siya dito mga ropa. Dahil sa high screen Justin Brownlee mga ropa, enough space nga to kay RJ Abarrientos at napakainit ni RJ Abarrientos dito, nadala niya sa 4th quarter. 4-point shot kay RJ Abarrientos. Basket is good ang 4-point shot na pagkalayo-layo dito para kay RJ Abarrientos. Ang tendency mga ropa, lamang ulit ng 2 puntos at hawak ulit ng Barangay Ginebra ang kalamangan dito. At the next play possession ulit ang kupunan ng Barangay Ginebra at si Justin Brownlee naman na nasa ibabaw dito na may hawak ng bola. Ngayon nag-set ng screen dito si RJ Abarrientos para makakuha ng mismatch dito si JB32. Ganun naman ang nangyari mga ropa, binangga ni JB32 ang depensa dito ng Talk and Text. Pero si RHJ mga ropa, dumouble team at nag-send ng help dito para pigilan si JB32. Kick out ni Justin Brownlee ng bola dito kay RJ Abarrientos. Close out naman ni RHJ. Kaya pumeke lang dito si RJ Abarrientos at teardrops ang kanyang ginawang tira dito. Basket is good ulit para kay RJ Abarrientos. Siya na naman ang pumuntos dito para sa kupunan ng Barangay Ginebra. Ang tendency 83-80 ang score, lamang ang kupunan ng Barangay 3 puntos. Ngayon mga ropa, kaya ako tinatalakay o iniisa-isa yung bawat puntos dito ng dalawang kupunan ay dahil yan sa sobrang hirap ng depensa na ginagawa ng dalawang kupunan na to kontra sa isa't isa. Kaya yung bawat puntos talaga sa possession dito sa 4th quarter ay sobrang importante para sa dalawang kupunan. Okay, the next play 83-80 nga ang score dito mga ropa at ganun ulit sana ang balak na gawin dito ni Rondy Hollis Jefferson. Bakbakin sa depensa sa paint itong si Stephen Holt para mag-commit ulit ng double team itong si Justin Brownlee sa kanya. At this time sa ilalim sana ipapasa ni Rondy Hollis Jefferson yung bola. Yun nga lang nawala yung bola sa kamay niya kaya turnover ng kupunan ng Talk and Text. At sa pagkakataon na to, hawak ng kupunan ng Barangay Ginebra ang momentum dito sa mga minuto ng 4th quarter. Good penetration to para kay Stephen Holt dahil nakuha niya ang depensa dito ng kupunan ng Talk and Text at naipasa niya ang bola sa open 3-pointer dito ni Maverick Amnesia sa corner. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ni Maverick Amnesia. Kahit siya mga ropa nagtatalon dito sa panghihinayang dahil open look yan at open 3-pointer. Kung naipasok sana ni Maverick Amnesia ang tira na to, kung naipasok lang, dagdag momentum at fuel to para sa kupunan ng Barangay Ginebra para kontrolin ang laro. 5 minuto na lang ang matitira mahigit dito sa 4th quarter. Yun nga lang mga ropa, mintes kaya grabe ang panghinayang dito ni Maverick Amnesia. Sa penetration nga pala ni Stephen Holt na yan mga ropa, nasaktan siya dito kaya hindi agad siya nakababa sa depensa against sa Talk and Text. Yan ang favorite ng Talk and Text mga ropa, yung tumatakbo agad sila sa fast break dun sa may kabilang court. Kaya nung nakita ng Talk and Text yan mga ropa, kinapitalize agad nila yung pagkakataon na yan. Kulang ng isang kupunan ng Barangay Ginebra sa depensa. Ang tendency at outcome, nakapwesto agad si RR Pogoy dun sa may corner 3-pointer at pinasa na sa kanya dyan yung bola. Open 3-pointer yan, ipupukol ni RR Pogoy. Basket is good at 3-pointer para sa kanya, no problem. This time mga ropa, again tabla ulit ang score 83-83. At dito pansinin nyo mga ropa, 5 minuto mahigit pa natitira dito sa oras. 83-83 ang score. Pero ang game na to mga ropa, nagtapos to sa score na 95-85. Ibig sabihin, 2 puntos lang ang in-score ng kupunan ng Barangay Ginebra sa huling 5 minuto ng 4th quarter. Grabe nga yun mga ropa, 2 puntos lang in-score nila sa huling 5 minuto ng crucial game against sa kupunan ng Talk and Text. Itong huling 5 minuto na to mga ropa, ang naging major factor at deciding factor para sa dalawang kupunan kung sino ang mananalo dito sa game na to. At dito nga mga ropa, ang huling puntos ng kupunan ng Barangay Ginebra dito sa series
serye na to ay nakuha ni Justin Brownlee. Again mga ropa, same play dun sa may paint, sa may gitna si Justin Brownlee pumwesto. Binakbak niya dito ang depensa ng koponan ng Talk and Text at nakakuha siya dito ng 2 points. Basket is good. Yan na ang huling 2 points na nakuha ng Barangay Nebra sa huling 5 minuto ng 4th quarter. Napapalakpak pa nga si Daniel Padilla dito sa ginawa ni Justin Brownlee na 2 points na to. Hindi alam ni Daniel Padilla, yun na pala yung huling palakpak na magagawa niya dito sa gabing ito. At sa next possession mga ropa, ang dali lang binawi ni Rondy Hollis Jefferson at Kelly Williams yung 2-pointer na yan ni Justin Brownlee. Pick and roll play para sa koponan ng Talk and Text dito, pinangunguna ni Rondy Hollis Jefferson at nag-send ng double team dito si Justin Brownlee dahil alam niya nga na threat itong si Rondy Hollis Jefferson dito kakaumatake na to sa paint. Kaya ang tendency roll lang dito si Kelly Williams. Easy pass para kay Rondy Hollis Jefferson, easy penetration sa depensa ng koponan ng Barangay Nebra. Walang close out dito kay Kelly Williams. Easy 2 points na para sa kanya. All 85 ulit ang score dito. Actually dito sa mga huling minuto na to mga ropa, ganung play ulit ang ginawa ni Justin Brownlee. Inatake niya ulit sa paint ang depensa dito ng koponan ng Talk and Text. Itong drive na to ni Justin Brownlee mga ropa, sayang na sayang dahil nakuha niya na yung gusto niyang tira dito. Open na yung teardrops niya pero nagmintes ang tira na to. Take note mga ropa, crucial or crunch time na to dahil wala nang 5 minuto na titira sa 4th quarter. Isang major factor din ang pagmintes na to ni Justin Brownlee na nagsiset sana ng tone or pace ng laro dahil lalamang sana sila ng 2 puntos dito kung pumasok ang tira na to pero mintes nga ang tira ni JV32 dito, sayang. Ngayon mga ropa, sa kabilang banda again si RHJ na naman nagmamando ng bola dito. Ganun ulit ang move na kanyang ginawa. Take note mga ropa, sa tingin ko ang ginawang diskarte dito ni Coach Chot Reyes ay ganyan play talaga ang setup para kay Rondy Hollis Jefferson dahil nga si Justin Brownlee ang center dito ng koponan ng Barangay Nebra. Pero this time mga ropa, tinira ni Rondy Hollis Jefferson yan. Good defense naman para kay Stephen Holt dahil nagmintes ang tira dito ni Rondy Hollis Jefferson. Possession ng koponan ng Barangay mga ropa, 3 minuto may get ang natitira dito sa oras at bumabantay dito kay RJ Abrientos ay si Jason Castro. Good defense ang ginawa dito ni Jason Castro mga ropa para mapilitang mag-turnover dito si RJ Abrientos at nagresulta yan mga ropa again sa fast break na gustong-gusto ng koponan ng Talk and Text. Basket is good, easy 2 points para kay Rondy Hollis Jefferson. Ang tendency lumamang na ang koponan dyan ng Talk and Text 87-85. Sabi ko sa inyo mga ropa, sinabi ko din nung una na kahit nakaka-score dito si RJ Abrientos or mainit siya dito sa game, pero pag dinipensahan siya dito ni Jason Castro, nang harap-harapan lang or one-on-one lang mga ropa, nahihirapan talaga si RJ Abrientos dito against sa defense si Jason Castro. At sa kabilang banda mga ropa, possession naman ang koponan ng Barangay Nebra. Napansin ko dito na medyo minadali ni Maverick Amnesia ang kanilang opensa. Tumira agad siya dito sa may top of the key 3-pointer. At ang naging resulta niyan, mintes ang tira ni Maverick Amnesia. Ang tendency, ball at possession ulit dito ng Talk and Text. Kung pumasok yung tira na yun mga ropa, syempre okay yun. Pero dito sa deciding factor kasi na crucial at napaka-importante ng bawat possession, kaya hindi commendable ang ginawa dito ni Maverick Amnesia na dapat nag-set up muna sila ng play dito at hindi niya minadali ng ganun-ganon ng opensa ng koponan ng Barangay. Although masasabi naman natin good siya to dahil medyo meron siya space dyan para tiraan yung 3-pointer, pero hindi to good decision sa side ni Maverick Amnesia at sa koponan ng Barangay. At sa kabilang banda mga ropa, dahil sa mintis na yun ni Maverick Amnesia, nakakuha pa ng mismatch dito si RHJ against kay RJ Abrientos. Nakakuha pa siya dyan ng 2 points. This time 89-85 na ang score. At ang masaklap niyan, 2 minuto may na lang natitira kaya nagpa-time out dito si Coach Tim Code at pinasok na dito si Japet Aguilar. Kasi ilang puntos din na nagawa ng Talk and Text dito sa may paint kaya pinasok ni Resback niya dito si Japet. Sa kabilang banda nakakuha naman ng open look dito si Stephen Holt. Good choice or good decision yung tira na yan mga ropa dahil open look yan sa may 3-pointer at nakapag-set up sila ng maayos at kailangan nila yung 3-pointer na yan para may baba ang kalamangan sa 1 puntos na lang. Good setup na yan para sa koponan ng Barangay Nebra. Yun nga lang ang outcome, nagminte si Stephen Holt dito sa may 3-pointer na to. Kaya ang tendency possession na naman ang koponan ng Talk and Text Ropang Giga at doon sa kabilang possession mga ropa, na-scorean na naman ang koponan ng Barangay Nebra doon sa may paint. Parang no bearing din yung pagpasok dito kay Japet Aguilar dahil hindi siya nakasabay doon sa may paint. At sumunod na possession dito ng koponan ng Talk and Text, sinelyuan na nila ang kanilang championship run dito sa 3-pointer na to ni RR Pogoy. Dahil sa 3-pointer na yan mga ropa, tinapos na nila ang laro at sila na ang nagkampiyon dito sa may Governor's Cup. 4-2 ang naging pagtatapos ng serye dito pabor sa koponan ng Talk and Text. Ngayon mga ropa, champion ang koponan ng Talk and Text. Anong masasabi nyo dito sa serye na to overall? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion para makapagkwentuhan tayo.